Kaya mga kababayan, pa-like and share po at napakaganda ng talakayan natin ngayon dahil naku po mga kababayan ko. Oo, pagka mga DDS talaga mga kababayan, bulilyaso palagi. No, matikabong balita po ito mga kababayan dahil maraming buwisit, no? Sa lumabas po na ebidensya laban kay Leandro Leviste, yung ginawa po niyang kabalbalan mga kababayan, no? Kaya i-like and share po natin, no? Dahil may mga babasahin po tayo na talagang kahindik-hindik, karimari-marim mga kababayan na tawag dito na mga sinabi ng mga testigo or mga nakuto ni Libiste, mga kababayan, para lamang po masiraan ang ating mahal na Pangulo, si Secretary Ralph Recto at itong si Governor Vilma Santos, mga kababayan. Ito ang hindi ko maintindihan. Before anything else, mga kababayan, i-highlights muna natin itong usapin. No? Regarding sa mga DDS na hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang klase ng politikang pinaglalaban nila. 'Di ba? Kasi kahit na intindihin natin sila mga kababayan. I'm sure mga kababayan, 'di ba? For sure, kayong mga natin, mga kababayan natin, mga viewers natin, mga kababayan ko. 'Di ba? For sure kayo nagtataka din kayo, no? Kung saan bakit puro propaganda na lang, puro propagandista ang kumakalat, no? Ng mga politika, 'di ba? Ng mga politiko. Ito si Libiste, no, kung matatandaan natin mga kababayan. Kung tutusin, hindi naman siya ganyan kung tutusin mga kababayan. 'Di ba? Dati hindi ganyan. Ngayon, naturuan lang, marunong na mamulitika mga kababayan. Ito ang pangit na sistema sa totoo lang. Sa natin ngayon, sa gobyerno natin ngayon, 'di ba? Real talk mga kababayan. Ito ang pangit na sistema sa ating mga kasalukuyang DDS na nasa gobyerno ngayon, na mga government official na kung saan dinadamay tayo sa katarantaduhan nila. Mungkatin nyo mga kababayan. Itong si Libiste ay dinamay po sa katarantaduhan niya yung mga kababayan natin na supposed to be dapat makatanggap ng ayuda. 'Di ba? Imagine that mga kababayan, instead na mayroong matatanggap na ayuda sana, no, yung ibang mga kababayan nating Pilipino, ang ginawa niya, so kaya pala nagtataka daw, itong sila Secretary Ralph Recto, sila PBBM at itong sila Governor Vilma Santos, mga kababayan, kung bakit iilang barangay lang. Oo, iilang barangay lang ang dumating. Yun pala mga kababayan ko, hinarang pala. Hinarang pala. Bakit po hinarang? Para po mapasama, no? Mapasama po si PBBM, si Governor Vilma Santos at si Secretary Ralph Rector. Imagine that kabobohan na yan, mga kababayan. Instead na marami sanang maaambagan, 'di ba? Marami sanang magbebenepisyong barangay diyan. O mungkatin nyo, after that event kahapon mga kababayan, 'di ba? After that event, nag-press con ang loko. Nag-press con si Leviste, 'di ba? Oh, ano sabi niya? Anong sabi niya mga kababayan? No? Pinili daw, namili daw di umano itong si namili daw itong sila gobernadora, sila PBBM at sila Secretary Ralph Recto, kung saan sila raw ang namili ayon kay Libiste mga kababayan. Mismo tahasan niya sinabi, no? Kung hindi ba naman isa't kalahating mangmang, 'di ba? Unang-una, mga kababayan, 'yun po ay para sa mga kababayan nating Pilipino. Sa mga kababayan Pilipino po natin 'yan. Oh, shout out po sa lahat ng manonood natin. Danilo De Mesa, shout out po, no? Ito kasi si Libiste mga kababayan, atat na atat din sa pag-angat. Kasi hindi siya umubra sa Kongreso, mga kababayan. 'Di ba? Hindi umubra sa Congress. 'Di ba? Kaya nagrarant na lang mga kababayan through social media. Parang si Sara Duterte, Sara ang datingan mga kababayan. 'Di ba? Sara datingan
Imagine nyo mga kababayan, instead na marami sanang nabigyan dahil sa katarantaduan ni Leandro Lebiste mga kababayan, marami po ang hindi nakakuha ng ayuda na supposed to be dapat meron sila. Kaya po ginagawa ng paraan, no, ayon sa ating nakalap na balita, ginagawa ng kapamaraanan no ng ating pamahalaan at ng ni Secretary Ralph Recto kung sino yung mga hindi naka-attend. Kasi ito pala kwento mga kababayan. Hinarang pala sila. Hinarang pala sila. Dino po, nilibiste po mga kababayan. Para ano po, para di umano ay hinarang sila at para raw hindi mabigyan. At mapalabas na masama ang ating mahal na Pangulo. So ito mga kababayan, no? May babasahin po tayong ebidensya rito, ha? Mga kababayan ko, may babasahin po tayong ebidensya rito. Eto po, mga kababayan, makinig kayo, ha? Eto, I'm sure, kalat na to, nabasa nyo na rin to kung saan-saan, di ba? At naano nyo na rin to, narinig nyo na rin sa ibang reactors, sa ibang defender, di ba? Sa ibang, vlogger ni BBM, di ba? Eto nga po mga kababayan, ayon mismo sa mga nakausap na mga public official, mga chairman, eto po, no? Ayon dito sa nababasa natin mga kababayan, no? Pinigilan ni Lebiste pumunta ang ilang barangay official. Inipit ang dokumento para di makakuha ng ayuda. Tapos sasabihin si Ate B at ES ang namili ng mga bibigyan. Tapos ready agad si Lebiste sa press con. Yun po, yun pala ang kanyang target at agenda. Kawawa ang ating mga mamamayang Pilipino na supposed to be dapat makakakuha po ng ayuda sa barangay. Imagine that, katarantaduhan ng Lebiste na to. Ito yung sinasabi natin mga kababayan, na dapat talaga tayo, 'di ba mga kababayan ko? Talaga tayo or bumoto tayo ng tama. Bumoto tayo na naaayon sa may utak mga kababayan. Ito imagine nyo, pera na sana ng taong bayan ito, no, na ibabalik sa taong bayan, magiging ayuda ng taong bayan. Magbebenepisyo sana ang mga iba't ibang barangay, no, mga kababayan natin na andyan sa iba't ibang barangay. Pero ano po nangyari dahil sa kagaguhang ginawa na pinigil yung dokumento, pinigil po ni Lebiste yung ayon na di umano dun sa nagsumbong. Lumabas na tawag dito na isang public official. Chairman ito mga kababayan, Imagine that, tapos ang papalabasin, inipit. Ang nag-ipit si Governor Vilma, 'di ba? At si Secretary Ralph Recto. Ito yung mahirap sa mga talunan mga kababayan. Dahil hindi sila gawa ng tamang public service. 'Di ba? Hindi po sila makagawa ng tamang public service. Tignan niyo, 'di ba, yung mapasok natin yung issue ni Lebiste. Regarding dun sa prangkisa na binenta niya. 'Di ba? Supposed to be dapat sa mamamayang Pilipino yung pero pinera ng gago, 'di ba? Pinera ng mga walang iya. Yan ang kailangan mamula tayo sa ganyang mga sistema ng mga ganitong klase ng politiko, mga kababayan. Bakit po? Dahil yan ang magtuturo sa atin na dapat magboto tayo ng tama. Magboto tayo ng tama. Hindi yung ganyan na puro tanga-tanga na lang, 'di ba? Puro kapakanan na lang nila iniisip nila. Kagaya nila Marcoleta, kagaya nila Bongo, kagaya nito nila 'di ba? Robin Padilla na halos walang nagawa. Iniluklok natin mga kababayan, no? Para magtrabaho, serbisyo publiko, pero wala pong nagagawa kagaya ni Lebiste mga kababayan. Imagine niyo, magagawa na sana, no? May mangyayari na sana na maganda, no, para sa iba't ibang sangay
ng barangay sa Batangas. Pero ang ginawa ni Leviste, mga kababayan, ay ayon di umano sa nagsumbong, no? Ayon mismo sa kanya ready si Leviste na magpa-press con after niya ipitin yung mga barangay, yung papel ng mga barangay para siraan ang administrasyon, siraan si gobernadora Vilma Santos at si Secretary Ralph Recto. Ito pa, sabi pa mga kababayan, ready na siya ready na siya sa resolution na madaliin ang ayuda sa barangay para pag nagbigay ang Pangulo ng ayuda, di ba? Yun yung sinasabi na si Leviste ang lalabas na di ba? Bida si Leviste, di ba? Oo, ganun yun. Ang papalabasin talaga nun, no? Pagka binilisan yung ayuda, ganito kasi yun parang i-pressure niya, di ba? Siyempre, naglabas siya ng statement niya kuno na ganito kuno, ganyan kuno, no? Para matrigger ang ating mahal na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. So, ang gagawin niyan, ang tendency niyan, bibilisan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil tinitira nga siya di ba? Ni Leviste. So, ang mangyayari niyan, transition, sasabihin ng taong bayan, sasabihin ng mga DDS na tanga, ay, salamat, diba? Leandro Leviste, salamat sa'yo. Kung hindi mo tinrigger si Pangulong Bongbong Marcos, diba? Hindi mapapabilis ang ayuda. Ganon ang mindset niyan, mga kababayan. Basang-basa na. Diba? Basang-basa na rin nung mga, naloko niya. Imagine that, naaatin po, mga kababayan, ni Leandro Leviste na ganituhin ang sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Yung tarantaduhin, walang yain ang sambayan ng Pilipino, 'di ba? Para lamang sa sarili nilang kapakanan. Pero samantalang ang ating mahal na Pangulo, ang ating gobyerno, tulong ng tulong, ginagawa ang responsibilidad nila dahil responsibilidad po ng Pangulong Bongbong Marcos na gawin ang kanyang public service duty. Diba? Ito si Leviste, itong mga DDS na kulangot na ito. Ano ba ang first priority nila? Tirahin si Pangulo. Sirain ang mga tao na nakadikit kay Pangulo, 'di ba? Yung mga tumutulong kay Pangulo para saan? Sa maganda at maayos na bagong Pilipinas, mga kababayan. So, imagine niyo. Itong ating mahal na Pangulo ngayon na si Bongbong Marcos, kasama si Secretary Ralph Recto, sa si Gobernadora Vilma, 'di ba? Imagine niyo, mga kababayan, no? Nagagawa nila na makapagbigay, 'di ba? Makapagbigay ng serbisyo publiko. 'Di ba? Sasabihin ng mga DDS, talaga nila 'yan trabaho talaga nila 'yan. Kaya nga pinapa-emphasize natin Which means alam ni Pangulong Bongbong Marcos, alam nila Secretary Ralph Recto, ni Governor Vilma Santos na na public servant sila. They doing public service. 'Di ba? Kasi alam nila yun ang trabaho nila, mga kababayan. Kasi kung ang alam lang nila, kagaya ng mga DDS na na manira, kayang-kaya gawin ni PBBM yan. Kayang-kayang tugisin lahat yan. Kayang-kayang papatay ni PBBM lahat yan. Pero bakit hindi niya ginagawa yung mga ganong klase ng bagay? Matinong tao kasi siya. Alam niya yung salita na serbisyo publiko, mga kababayan. Kaso meron talagang kagaya nito nila Leviste na salot sa lipunan, mga kababayan, di ba? Na mga salot, mga walang iya, di ba? Na mapanira sa ating gobyerno, especially sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Kasi ayaw nila na makredit kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga ganong klase ng trabaho. Trabaho naman talaga ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Buti sana kung hindi trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kaya nga sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, huwag nyo na po akong pasalamatan dahil pera nyo po yan, pera po ng taong bayan yan.
Mabuti pa yung mga ganitong klase ng public servant, mga kababayan, kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Oh, marunong mag-isip ng tama para sa bayan, para sa bansa. Etong sila Libiste, mungkatin nyo, hinarang pa yung mga papeles. Ha? Di umano, hinarang yung mga papeles na ano, ng mga kapitan, ng mga karating barangay. Oh, na iba't ibang barangay. Tapos, nagpa-preskon agad siya. Oh, na namili daw ng bibigyang ayuda itong administrasyon. Oh, 'di ba kupal? Ready siya. Ready sila kung paano talaga gagawin yung stabilization laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero huli na eh. Wala na, tapos na. 'Di ba? Oh. Actually, yung kay ano nga, kay tawag dito, kay Sara Duterte, 'di ba? Oh. Yung issue ni Sara Duterte, sinasabi nyo, wala naman dapat anuhan diyan. 'Di ba? Wala naman dapat pag-aksayan ng panahon diyan. 'Di ba? Pero nung nakita natin pinag-aksayahan ng panahon, 'di ba namulat tayo sa katotohanan na bakit merong mga bank accounts na dumarating sa bank account niya pero wala man lang siyang cash on hand, cash deposit during 2019 hanggang 2024. Oh, imagine. Oh, wala siyang transaction man lang pero tumataas ang salin niya. Oh. 'Di ba? Mas matindi po 'yun, mga kababayan. Parang ito si Libiste, nabulilyaso, 'di ba? Gumawa ng issue niya, siya rin ang nabalikan ng issue niya. Kasi nga pag masamang gawain, mga kababayan, hindi yan nagtatagumpay. Hindi po yan nagtatagumpay. Talagang mawiwindang na lang sila, karma agad ang balik. O, tingnan nyo, nakarma agad. Ura-uradang nagpa-presko, nakarma agad. Remember doon sa di ba, nanahimik na siya? Sa DPWH leaks, Cabral files, di ba? Nanahimik siya bigla, di ba? O. Alam niya kasi, no, madadamay yung mga niya, yung mga kakampi niya. 'Di ba? Yung mga tarantado rin kakampi niya magnanakaw, 'di ba? Oh. Kaya nga kaya nga natatawa ako sa mga DDS, mga kababayan. Kahit na alam na nilang mali yung mga ganitong klase ng gawain ni Libiste, tuwan-tuwa pa rin sila. Alam niyo kung bakit? Kasi nga sarado ang utak. Hindi naman na natin hangad, mga kababayan. Or kaya tayo nag-vlog dito, nagbabalita rito. Dahil bakit po? Dahil importanteng malaman nung ibang tao, hindi ng mga DDS. Nung mga ibang taong interesadong malaman ng katotohanan regarding dun sa totoong istoryang nangyari. Kaya po tayo, di ba, naglalabas ng mga ebidensya. Naglalabas po tayo ng facts. Bakit po? Importante po yun. Para mapanatili po ang credibility ng isang vlogger na kagaya ko. Kaya nga nasusupalpal natin ng mga DDS no? Pag tayo po naglalatag ng ebidensya katulad nito, naglatag tayo ng ebidensya na kumakalat ngayon, na kung saan may di umano ang dami nang nagsumbong. Isa lamang po ito sa nagsumbong. Ito actually kalat na po ito sa iba't ibang platform ng social media, TikTok especially. Kumalat itong mga screenshot na ito na nagsumbong nga yung mga public official na bakit hindi sila nakakuha ng ayuda. Bakit daw inipit ni Libiste? Sinabi na hindi raw kami makakakuha, ganun. 'Di ba? Imagine that, mga kababayan. For the sake of propaganda, gagawin lahat ng mga pro-Duterte para masira si Pangulong Bongbong Marcos. Ulitin natin, Pangulo na yan, mga kababayan. Mga DDS, Pangulo na yan. Tanga kayo. Diba? Tapos sinasabi nyo kung mawala si Pangulong Bongbong Marcos sa tawag dito, makakasuhan. So be it, di ba? Kasuhan nyo kung meron kayo ebidensya. Kasi nga sinasabi lagi natin dito, wala po sa social media ang katarungan. Nasa tamang platform po. Kaya nga tinatawanan natin to sila Libiste. Tinatawanan natin sila Sara Duterte. Bakit ka magpapapress con gamit ang social media live? Ang FB live.
'Di ba? Ang YouTube live ng mga vlogger mo. Bakit mo gagawin 'yun? Ha? Para ano? Para linisin ang pangalan mo sa tao. Well, sabi ko nga kahapon sa vlog ko, walang linis na mangyayari diyan sa mga ganyang kalakaran. Bakit po? Dahil nga, no, wala pong katarungan. Exposure lang ang makukuha mo. Mga tanga lang ang mauuto mo. Sa panahon ngayon, mga kababayan, DDS na lang uto-uto. Di ba? Oo. DDS na lamang po ang nauuto. Wala nang iba. Di ba? Kaya nga mong katinyo, kahit mga bata ngayon, mga bata mga bagong botanteng bata ngayon. Anak ko, next year ba, boboto na. Kaya nga tinanong ko, boboto mo ba to? Boboto mo ba yan? Ay, hindi ko boboto yan. Diba? Sabi pa nung na-interview ni Biyahe ni Koy na bata, ay, wag na siyang tumakbo, yung mukha na yan. Ay, alam na, yung mga ganyang mukha, binabato na yan sa China. Diba? Yung mga, ibig sabihin, pag bata ka ng Duterte, kagaya ni Leviste, matik yan. Oo, matik yan. Oo. Gago ka. Di ba? Matik yan. Tarantado ka. Matik yan. Siraulo ka. Di ba? Tignan niyo si Baste, naulol na. Di ba? Tignan niyo si Baste, naulol na. Nagkasapak na. Kagaya nito ni Leviste. Para lang makasira ng tao. Di ba? Para lang makasira ng tao. Para lang makasira ng reputasyon ng ibang tao, gagawa ng kapamaraanan. Kung katinyo, matindi yung ginawa ni Leviste, hinarang niya yung mga papel. Sabay preskon ang hayop. Di ba? Halatang halata di ba? Yung talagang preparado Preparado. Marunong na sa politika, mga kababayan, to si Leviste. Paano? Mga mentor niya, Duterte. Sino? Mike Defensor. Na may ano ngayon, na may kaso sa NBI. Umiiyak sa NBI ang hayop. Ito mga dipunggol na ito mga Herodes na ito, mga kababayan. Yan ay hindi tatagal sa public service kasi nga wala silang alam sa public service. Kaya kapag tinatanong natin, DDS, ano nagawa ni Leviste para sa bayan? Sige nga, may natatandaan ba kayo na naipasa niyang batas or inirekomenda niyang batas para sa mapapakinabangan ng taong bayan? May natatandaan ba kayo? Wala, di ba? Ano yung natatandaan niyo? Iskandal. Iskandal niya saan? Doon po sa prangkisang binenta niya. Ninegosyo ng animal. Yun yung matatandaan natin. Di ba? Yun ang matatandaan natin. Di ba? Tapos sasabihin nila, katrabaho sila, work ka ng matino. Sabi ni SNP, sabihin mo yan sa mga amo mo. Di ba? Oo. Di ba? Sabihin mo yan sa amo mo, magtrabaho ng matino. Dahil yung mga sinusuportahan namin, matitino, nagtratrabaho ng matitino. Putang ina yung sinusuportahan nyo, kagaya ni Leviste. Kaya nga tinatanong ko sa inyo mga putang ina nyo anong nagawa ng puki ng inang hayop na yan? Anong nagawa niyang puki ng inang yan? May nagawa ba yan? Ba't wala kayong mailapag dyan? Bakit putang ina nyo wala kayong mailapag dyan, mga hindot kayo? Wala kayong masabi. Di ba? Puro lang kayo pang-aasar. Pambata yung banatan nyo. Tatanungin kayo ng puki ng inang nagagawa ng politiko nyo, wala kayong masabi. Pag kami, tinanong nyo, nilatagan namin kayo na nagawa ng politikong sinusuportahan namin, ng di ba? Sinusuportahan namin, ini-endorso namin. Galit na galit kayo, wala kayong masabi. Sasabihin nyo na lang, bangag, bayaran, nakatanggap ng maleta. Puki ng ina nyo, asaan yung ebidensya nyo? Na patunay nyo na may mga nagawa yung sinusuportahan nyo. Bakit wala man lang kayong mailagay or mailatag dyan
kahit na isang batas na naipasa ni Libiste, na naipasa ni Kong, ni Pulong Duterte. Na naipasa ni itong puki ng inang mga Marcoleta na to. Asaan? Yan ang hirap sa inyong mga buwaka ng ina nyo. Diba? Salita kayo ng salita sa social media, walang laman. Pero pag kayo nalatagan ng ebidensya, wala na kayo. Sopla na kayo. Porke ngayon nabisto si Libiste, nagngaw-ngaw yung mga naisahan niya. Nagsumbong yung mga inisahan niya. Nagsumbong yung mga inipit niyang papeles ng mga barangay official na nagsumbong kay Secretary Recto, kay Governor Vilma Santos. Asan ngayon si Libiste? Asan ngayon si Libiste? Diba? Asan ngayon si Libiste? Diba? Wala. Kasi bakit? Nilaglag siya. Bistado siya. Diba? Bistado siya. Yan ang mahirap sa inyo eh. Magtatanong kayo. Makikipagdiskusyonan kayo. Pagtalo kayo sa diskusyonan, diba? Mga asar na lang kayo. Putang ina, sa tingin nyo, naaasar ako. Kaya hindi ako bata, kagaya nyo. Hindi ako bata. Tangina, grow up, mga DDS. Tangina, hanggang ngayon, 2026 na. Noong 2022, ganyan na kayo magsalita. Putang ina, 2026 na. Ganyan pa rin mentalidad nyo. Kahit sa personal. Tangina. Ang tatandaan nyo na. May mga apo na kayo ata. Diba? Kingina nyo, hindi nyo i-upgrade utak nyo. Wala kayong masabing matino. Pagka nagkaroon ng ganitong klase ng diskusyonan, wala kayong masabi. Di ba? Di ba? Ano yan? Putang ina, bayaran na naman. Ilang beses ko na sinabi dito sa live ko, tang ina, nangungupahan lang ako. Hindi ako kagaya nila Banat Nay na putang ina naririgaluhan, binibigyan ng condo unit, binibigyan ng 2 sasakyan na meron pang isang sports car. Hindi ako kagaya nila Banat Nay. Na putang ina, nabubuhay saan? Sa pera ng taong bayan. Kasama namin yan, mga yan nung araw, mga gago. Kaya alam namin ang kalakaran niya mga hayop na yan. Nung ino-opera kami niyang hayop na yan, iniwan namin yan. Wala kayo alam sa istorya, di ba? Kameme na lang kayo. Yan ang mga literal na bayaran. Way back pa. Ina nyo. Wala nga kayo mailatag na ebidensyang bayaran ako. Bayaran kami. Sayang. Baka ilatag ko sa inyo magkano sinasahod ko sa YouTube. Magkano binabayad sa akin? 20 mil? 30 mil? 50 mil? 100,000? Okay nang ina nyo. Baka hindi nyo alam sinasahod ko. Sa YouTube pa lang. Ano yung pantinga? Tayo na si Ket Garcia nga, kalahating milyon, pinakamaliit. Sa YouTube lang yun, YouTube lang yun. Tanga kasi kayo, hindi kasi kayo vlogger. Tanga kayo, mga DDS. Hindi nyo kaya yung mga ganito. Hindi nyo kaya bumira ng mga politikong kupal. Kagaya nito ni Libisting kupal. Hindi nyo kaya. Wala kayo. Ilang kayo sa amin. Tangina, hindi nyo nga kaya makipagdiskusyonan ng harapan eh. Tangina. Sa school nga lang ng mga anak nyo eh. Hindi na kayo nakikipag-participate eh. Di ba?
Hingina nyo, iaangasan nyo kami. Tapos sasabihin nyo lang, bayaran. Tangina, grow up. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we